Lahat tayo alam natin ang tungkol sa Titanic, yung unsinkable na barko na nakaranas ng paglubog noong 1912. Ironic, di ba? Madalas yung focus ay nasa barko at sa mga pasahero nito. Pero may isa pang kwento na dapat nating bigyang pansin, yung pamilya ni Captain Edward John Smith. Ngayon, sasabak tayo sa buhay ni Helen Melville Smith, o mas kilala bilang Mel, ang anak naman ni Captain Smith. Sa kanyang point of view, makikita natin yung epekto ng trahedya ng Titanic at yung emotional na highs and lows na bumago sa kanilang pamilya habang buhay. Pero bago natin ipagpatuloy, make sure na i-hit mo yung like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click din yung bell icon. Malaking tulong yun sa akin at sobrang na-appreciate ko yun. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Alam nating lahat yung malagim na gabi noong 1912 nung tumama ang Titanic sa iceberg at lumubog. Kinuha ang buhay ng mga 1,500 na katao kasama na si Captain Edward John Smith. Pero pag-usapan natin ang anak ng kapitan, si Helen Melville Smith o Mel. Kasi alam mo ba yung buhay niya ay puno ng ups at downs at yung tragic event na yon ay simula pa lamang. Si Captain Smith ay kasal kay Sarah Eleanor Smith. May isa silang anak, ito nga si Mel. Matapos lumubog yung Titanic, puno rin ng iba pang hard times yung buhay ni Mel. Noong 1931, namatay ang nanay niya, si Sarah, dahil sa car accident habang naglalakad siya. Tumaan din si Mel sa sakit sa pagkawala ng 2 asawa at 2 anak bago siya mismong sumakabilang buhay noong 1973 sa edad naman na 75. Pero balikan muna natin saglit yung part na masaya. Noong July 1914, isang maaliwalas na panahon, bumalik si Mel sa England, ang home country niya. Andun siya dahil sa isang espesyal na rason para mag-reveal ng bagong estatwa bilang parangal sa kanyang ama na itinuturing namang bayani dahil sa kanyang ginawa noong lumubog ang Titanic. Isang teenager pa lang siya noon at ramdam mo ang emosyon sa kanyang mga boses habang sinasabi niya ang "I hereby declare this statue unveiled." Ang estatwa ay malaking tansong figura na nagpapakita ng isang marine na may balbas at nakakross ang braso. Touching moment yon, isang anak na nagpaparangal sa kanyang ama na hindi niya naman makasama. By then, tinitingala na si Captain Smith as a hero dahil nga sa kanyang ginawa nung fateful night na yon at doon nakatayo siya sa harap ng madla. Naging part si Mel ng legacy na yon. Nag-unveil ng statwa na magpapaalala sa mga tao ng katapangan ng tatay niya. Bright spot yon sa buhay niya na mamaya magiging puno ng kalungkutan. Madalas wala si Captain Edward Smith. Lagi siyang naglalayag sa karagatan. Pero alam mo ba na muntik na niyang ma-miss ang kapanganakan ng only child niya? Oo, nung naglalabor ang asawa niya, busy siya sa paglalayag sa Atlantic Ocean sakay ng isa pang barko, ang RMS Majestic. Abuti na lamang umabot siya just in time para makita si Helen Melville Smith na lumabas sa mundo. Mahal na mahal niya si Mel at binigyan niya ito ng mga cute na palayaw kagaya ng Bobs at Jilly. Kahit na milya-milya ang layo niya sa karagatan, gumagawa siya ng paraan para makausap ang mag-ina. Minsan pa nga, nagpadala siya ng sulat kay Mel na may maliit na drawing ng ibon. At sabi niya, hindi siya nakahuli ng kuneho para ipadala sa kanya. Kaya nag-drawing na lang siya ng ibon bilang kapalit. Tumating ang year 1912. Almost 14 years old na si Mel at ang tatay niya ay nakakuha ng trabaho para pamunuan ng isang barko. Ito nga yung Titanic. Sinabi ng mga tao na hindi ito lulubog. Pero alam naman natin na lumubog ito. At sadly, hindi na ulit nakita ni Mel ang tatay niya matapos nito. May iba't ibang kwento tungkol sa nangyari kay Captain Smith nung gabing yon. Isang tao na nakaligtas ang nagsabi na nakita nila itong nahulog mula sa barko, lumangoy pabalik at lumubog kasama ng Titanic. Kahit bata pa lang itong si Mel, kinailangan niyang harapin ang matinding katotohanan na hindi na babalik ang kanyang ama. Marami pang iba't ibang direksyon ang tinahak ng kanyang buhay, pero itong sandaling ito, ang pagkawala ng kanyang ama ay isang bagay na nag-define sa kanya magpakailanman. You have to wonder, tuwing tinitignan niya ang mga sulat at drawing na ipinadala ng kanyang ama, ano kayang tumatakbo sa kanyang isipan? Marahil halo-halong pagmamahal, kalungkutan at pangungulila sa mga bagay na sanay naging posible. Si Mel naging mahirap ang buhay niya at ang pagkawala ng kanyang ama nung siya'y batang dalaga pa lamang ay simula pa lang ng kalbaryo niya. Noong 1931, may isang dagok na dumating.
Ang kanyang nanay na hindi na nag-asawa muli matapos mamatay si Captain Smith ay nasagasaan ng kotse habang tumatawid sa isang kalye sa London. May payong siya na tumakip sa kanyang paningin at halos bulag na rin ang isa niyang mata. Nakakalungkot lamang dahil kahit nasugod siya sa hospital, namatay siya 2 araw pagkatapos ng aksidente. Sa puntong yon, nakapagpaalam na si Mel sa 2 asawa. Ang una ay si Captain John Gilbertson na namatay dahil sa isang tropical disease. Ang sumunod ay si Sidney Russell Cook na namatay naman sa isang nakakagulat na paraan. Isang araw, nakita niyang baril niya na marumi kaya nilinis niya ito. Kaya lang sa sobrang sama ng tadhana, biglang pumutok ang baril na siya namang kinasawi niya. At ang masaklap pa nito, wala sa bahay si Mel at ang kanilang kambal na sina Simon at Priscilla nung nangyari ito. Nasa probinsya sila. At pagdating naman sa mga kambal, hindi rin sila nabuhay ng matagal. 20 years old nung namatay si Simon habang lumalaban sa Second World War. Ilang taon pagkatapos ito, ang kanyang kapatid naman na si Priscilla ay namatay rin dahil sa komplikasyon naman sa polio. Si Mel na lang ang natira. Naging bahagi na ng kwento ng Titanic ang kwento ng kanyang pamilya sa pamamagitan ng mga pelikula at mga libro. May isang pelikula pa nga noong 1958 na pinamagatang A Night to Remember na pinuri ni Mel ang aktor dahil magandang pagganap ito sa kanyang ama. Can you imagine kung anong nararamdaman ni Mel tungkol sa lahat ng ito? Ang buhay niya ay parang roller coaster ng mga ups at downs. Sa kabila ng lahat, nanatili siyang konektado sa gabing yun noong 1912 nang lumubog ang Titanic. Kahit wala na siya, patuloy niya sinasabi at muling sinasabi ang kwento ng Titanic. Kasama palagi doon ang ama ni Mel. At si Mel, iniwan niya ang mundong ito ng walang natitirang pamilya. Pero patuloy na nabubuhay ang kwento niya at ng kanyang ama. Malinaw na higit pa sa kwento ang paglubog ng isang barko ang pamana ng Titanic. Ito ay isang kwento na may malalim na pangmatagalang epekto sa mga pamilya na naiwan. Punong-puno ng mga pagsubok at trahedya ang buhay ni Mel. Lahat ito'y naganap habang nasa backdrop ng hindi magandang kapalaran ng Titanic. Pero sa kabila ng lahat, patuloy na nagbibigay aliw sa atin ang kwento niya at ng kanyang ama. Nagpapaalala sa atin na ang kasaysayan ay may epekto sa buhay sa mga paraan na hindi natin lubos na nauunawaan. Mula sa mga statwa hanggang sa sulat, hanggang sa mga pelikula at libro. Ang kwento ng pamilya Smith ay isang nakakaantig na kabanata sa mas malawak na narrative ng Titanic. Isa na patuloy na nabubuhay sa mga puso at isipan ng mga nakakarinig nito. At ito ang video natin today. Kung gusto mo ginagawa ko dito, huwag kalimutang pindutin na like button at mag-subscribe kung hindi mo pa nagagawa. At kung meron ka ilang topic na gusto mong i-cover dito sa channel, ilagay mo lang sa comment section at susubukan natin gawin yan. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.